Ako si Bri at kasama natin si German at ngayong araw tayo ay magka-camping. Let's go! Ang oras na, 9 o'clock na. Oh my God, ang ganda oh. Shit. Nandito kami sa gitna ng kawalan. Woohoo! Saya. Nakarating na tayo rito sa campsite. Tingnan nyo kung gaano kalilim. Maya-maya palubog na yung araw. Nakakahilo guys. Ito kasalukuyan ng tent namin kapag walang ilaw. Sana medyo tumila yung ulan. Ako si Bri at kasama natin si German at ngayong araw tayo ay magka-camping. Let's go! Time check! 7:05 ng umaga. Ngayon ay araw ng Webes. Kung napanood nyo yung nakaraang video namin na namili kami ng mga gamit. Camping essentials. Naks. Wow. At ngayon, testing natin siya. Sabi dito sa mapa, layo pala niya. 63 kilometers, sabi sa mapa. Mga 1 hour and 44 minutes daw natin siyang kukunin. Tara na. Tapos, sa mga, kung napanood yung mga nakaraang video natin, lagi tayong dumediretso dito, papuntang C6. Ngayon, kakaliwa tayo. Ano to, papuntang EDSA naman. Okay, oh. Sige, naipit ka. Sige, naipit ka. Oh. Time check, 7:26. Papasok na tayo ng EDSA. Ay, alam ko na. Dire-diretsoin niya to hanggang makarating ng Antipolo. Dire-diretso? Sa Cubao daan? Oo. Time check, 7:43 ng umaga. Makababa pa yung biyahe natin dito sa EDSA. Update na lang namin kayo kapag medyo malapit-lapit na kami. Yun no. Time check, 8:14. Nasa Sumulong Highway na raw kami. Ito na rin yung ano na to. Papasok na tayo na to ng Rizal eh. Oh. Pagdating na to sa dulo. Medyo malayo-layo pa tayo. Sabi sa mapa, meron pa tayong 48 kilometers. 1 hour and 30 minutes daw. Sakto siguro ang dating natin doon. Mga mag-10. Sakto lang, makakapagluto na tayo ng lunch. Yeah, sakto, lunch. Pero bago yun, para makapag-lunch tayo, kailangan natin bumili ng tubig. Time check, 8:18, nasa Antipolo Station na tayo. Ito na rin yung dulong station ng LRT. Turn right daw tayo sa Sumulong Highway. Sabi sa mapa, meron pa tayong 45 kilometers. 1 hour and 20 minutes daw to. Malayo-layo pa ang biyahe natin. So, update na lang namin kayo guys. Yun no, time check, 8:28 ng umaga. At nandito kami kasalukuyan sa may Sumulong Highway, paakyat ng Antipolo. Medyo mainit na rin yung sikat ng araw. Pero okay lang kasi nababalanse naman ng hangin. Medyo malamig naman yung hampas ng hangin. Kaya okay lang. 8:38 ng umaga. Nandito tayo sa ano. Ay pa, magpagas na tayo. Dami ba? Medyo madami. Magpagas na tayo. Tapos bumili na tayo sa 7-Eleven. Ayan no. Karabang gas ngayon. Regular daw, 80. 280 mo, te. What? Okay na yan. Thank you. So, pumili siya ng isang litrong tubig lang. Overnight tayo, 1 litro lang. Hindi kasi tumahilig mo naman tubig eh. Hindi ko papainumin, wala eh. Pero habang hinihintay natin siya, pakita ko muna siguro sa inyo. Ang init, grabe guys. Pakita ko muna sa inyo yung setup natin. So meron kaming tent.
Meron rin kami dito dalawang camping chairs. Ito yung pinakagamit namin. Nasa loob yung mga pagkain, ibang damit. Tapos, yan. Yun yung pasilip sa jam pack namin dala ngayon. May kabigatan silang ngayon, pero kaya naman. Kaya naman niya. As long as medyo inflated ng tama yung gulong niya, kaya naman. So yeah, yun lang. Quick update lang sa amin sa mga kaganapan, sa mga trip namin ngayon. Update na lang namin kayo kapag nasa kuyain na ulit kami. Bye! Tara na. Oras na, 9 o'clock na. Tara na. Ano, kaya mo dyan? Oo. Mahulog hindi. Hindi, kaya. Ganda oh. Ngayon na tayo yata nadaan dito sa parte na to. Oh, ganda rin dun oh. Nakita niyo ba yun guys? Ganda oh. Sarap mag-rides. Wow! Hala! Oo. Di ba tayo dumaan dito na nakaraan? Ano yung nagsimong tayo? Ganito yung feeling ko nung nag-Baguio tayo. Oh my God, ang ganda oh. Oh, sana Nakapalo na-justify. Sana na-justify nung camera yung nakikita ng mga mata ko. Kasi ang ganda talaga guys, grabe. Nakakalula siya. Tala na pagdating namin dun sa bungad nun, wow. Oh, itong part na to, ngayon lang natin to napuntahan. Oh, grabe namang siko yan, ang lalim. Oh, letter U, oh. Kita niyo ba sa map? Pa-letter U siya. Parang ito na tuloy yung favorite kong part nasa Rizal. Hindi siya ganun kaparek. Hindi rin ganun kalalim yung mga sibo niya. Sakto lang. Hindi siya ganun kahirap i-maneho. Daresa, Morong, Baras, Tanay. Diretso lang daw. Diretso. Wala yung poste. Tingnan mo yung poste o para siga. Ayan, nakasiga. Time check, 9:20. Nandito pala kami sa Teresa Rizal. Sabi sa mapa, meron pa tayong 27 kilometers na natitira. So, nasa kalahati na tayo. Siguro update na lang ulit namin kayo mamaya, guys. Time check, 9:38. Nag-emergency stop kami dahil nahulog yung gamit namin. Yung isang strap na kinabit ko is nawala siya, nahulog. Siguro lumundo siya, lumuwag. Buti na lang, may binili kaming tali. Eh di kinabitan namin siya. Ito sureball, hindi na talaga matatanggal to. At nag-water break lang kami ng mabilis. Dahil ang init sa daan. Okay, tara na Han. Yeah. Okay. Well, kung saan nahulog yung isa naming strap, hindi na namin alam. Buti na lang nga, sinabihan kami ng nakasabay namin truck. Sabi niyan, uy, nahulog! Lumuwag pala. Kaya pala lumuwag kasi nawala na yung isa niyang tali. Thank you sa iya. Kung napapanood mo man to, thank you. Kiss kita sa susunod. Ilang hours pa? 45. 45 minutes. Ano na lang daw to? 24 kilometers. Ando na kami. Excited na ako makikita niyo laki ng tent namin. Ang tanong, para makita nila, ang tanong, masaset up ba natin? Oo naman, dali-dali lang nun eh. Yabang. Sarap mag-ride sa ganito. Puro puno. Oh, probinsya. Time check, 9:53. Palabas na tayo ng Morong. Ano na yung kasunod na barangay? Baras. Ayun o. Baras pa lang katabi. Baras pa lang kasunod na to. Ito ang ganda. Tingnan mo.
Yes. Sarap. Sana mas maglagay tayo ng mga puno talaga sa mga gilid ng kalsada. No, tingnan nyo. Mas mababawasan yung init. Lalo na sa ganitong klaseng bansa. Time check, 10:01. Nandito tayo sa may Sampaloc Road. Papunta tayong Sampaloc Road. Ano raw to? Punta raw to ng Tanay Highway. Lapit na to. Mga 28 minutes na lang. 13 kilometers. Wow, lapit na. Time check, 10:22. Medyo malapit na kami. Dito na kami sa papasok ng pupuntahan nating campsite. Ano lang daw, 4.4 kilometers. Uy, lalim nung ano. Dito pa rin yung truck. Pero okay lang, at least hindi na siya ganun kabuhangin. Kaalikabok. Shit. Okay. Huwag ka naman dito sa gitna. Sige, kita ko naman, wala naman tayo sa likod. Yeah, grabe naman, ang tarik. Ang tarik pa, tapos malubak. Di ba? Sabi sa'yo eh. Ito yun eh. Kayang-kaya. Mag-lean forward lang ako para wala yung weight. Wala, mani. Maning-mani. Ala, liit naman ito. Ano yan? Philippine kangaroo? Ang tarikalo. Kaya natin yan. So, time check, 10:33. Nandito kami sa gitna ng kawalan. Malapit na kami talaga sa campsite na napupuntahan namin. Uy. Isa pang truck. Ano ba yan? So, sa kasulukuyan, nakahinto kami. Kasi yung aakyatin namin is doon. Yung campsite yata is doon pa banda. Pero pinauna namin yung mga truck. Kasi maalikabok eh. Yan. Pwede na siguro. Tara na. Tayo naman ang aakyat. Medyo lupa ang dadaanan. Hindi naman siya sobrang lubak. Hindi naman sobrang hirap yung ano niya. Kalsada. Kaya naman. Siguro pangit na dito kapag maulan. Oo, mahirap lang rito kapag paulan. Ay, kapag maulan. Kasi magiging putik yung mga yan eh. Kaya nilang ga. Meron pa pala sa unahan natin. Ba't ang bagal niya? Bakit talaga bang hinihintay nila tayo? Ay, hintayin natin sila para punuin natin sila ng alikabok. Ay, matawa pa kayo, no? Pagtingin natin sa mukha natin, puro Pagdating natin to, puro alikabok na tayo. mukha ng mga ano eh. Sobrang lapit na guys, 1 kilometer. Ano na lang to, 3 minutes daw. Uy, ayun, semento. Sementado na doon sa dulo banda. Wow. Oo. Naririnig mo ba yung mga ibon? Woohoo! Saya. Ang katinan ng mukha ko guys, puro buhangin ako. Dito na ako banda eh. Ayan na ata. 100 kilometers. Baka yan. Ay, Kilometers talaga. Ay, 100 meters pala. Ito ata, dagat-dagat. This one. Ay, wow, andito na tayo guys. Yeah. Time check, 10:40. Nakarating na tayo rito sa campsite. Yan. So, yun na nga, nakapag-setup na kami. Ito yung tent namin galing sa Brown Trekker. Ano raw to? 4 to 6 persons ang kasya rito.
Tara, house tour ko kayo. Wow, house tour. Actually, matangkad siya. Pwede nga ako tumayo sa loob eh. Height ko 5'4". Ha, pagod ako. So, pawis ako siguro sa ngayon. Parang gusto ko na lang nga maligo eh. Kasi yung CR nila nandun pa sa malayo. Ay. Kaya ang gagawin natin, mga sinaunang tao, maghuhukay ka dyan. Siya raw maghuhukay. Ano siya eh, badyaw. Badyaw, ganyan talaga mga badyaw eh. Ako, city boy. So, doon ako sa CR guys. Pahinga muna kami guys. Update na lang namin kayo. At ito ang isa sa mga kailangan, must have kapag nagka-camping. Isa talaga to sa mga tinarget namin. Ang lamig, ang sarap ng hangin. Guys, ang sarap ng hangin. Kakain pa ba kami o hangin na lang? Hangin na lang, no? Dagdag pagod pa eh. Guys, may apoy! Makakain na tayo guys. Next naman is itong ihawan. Guys, sa sobrang hirap namin, ang ulam lang namin ay uling. Ako nagluto niyan guys, hindi yan uling. Anyways, ito yung aming setup. Ito yung tent. Tibay niyan. Sino kaya gumawa nito? Oh? Tibay ng pagkakakabit to. Parang nandito na talaga to mula nung ginawa pa lang to. Galing. Oh? Sino kaya gumawa nito? At ito pa malupit. Ang tawag ko dyan ay Ihaw de Leng-o. Ihaw de Leng-o. Kasi akalain mo siyang uling, pero hindi talaga siya uling. Kasi kanina habang nag-ihaw ako, naisip ko, baka kulangin kami. So, ginawa kong uling yung iba. Sinadya ko talaga yan. Ay nga pala, kung nagbabala kayong pumunta rito pala, wag na kayo magdala ng tubig nyo kasi meron silang tindahan pala sa loob. May soft drinks, may yelo. Tapos may tubig na malaki. Tingnan nyo kung gaano kalilim. At kami lang nga nandito ngayon. Kami pa lang nga nandito ngayon. Pero, ang downside nito is masyado kaming malayo sa lahat. Yung entrance banda nandoon. Tapos, lalakarin nyo yan, yung gilid ng sapa na yan. Yan, paikot. Nandun yung CR. May CR din doon isa sa taas. Tapos, lalakad kayo dyan. Tapos, papunta dito. Siguro mga 5 minutes rin na lakad siguro. Nakakapagod lang dahil mainit. Siguro kung pupunta kayo rito, hapon kayo maglakad-lakad o di kaya umaga. Tapos, syempre may bit-bit kayo. Medyo nakakapagod. Tulad kanina. Pagod na pagod ako guys. Pagod na pagod ako. Kain na tayo guys. Time check. 3:06 na ng hapon. At isasama ko kayong iikot dito sa dagat-dagatan. Ay, maliligo na rin ako. Medyo mainit na. Pakita ko sa inyo kung ano yung daanan namin. Pari ko. Pag natsambahan ka dyan, no? Diretso ka sa ilog. Dahil talaga maya-maya na ako lumabas eh. Dito pala yung mga nasa kongreso natin, no? Haha. Dagat-dagatan. Dito, sa ilog nila, pwede ka mamangka. Pwede ka mag-rent. Tapos pwede ka rin mamingwit dyan. Kung ano yung mabibingwit mo, sa'yo na. Pero may limit yata, 1 kilo. Tapos bibili mo siya. O babayaran mo yung total ng gamit.
Isda na nabingwit mo. Parang 120 yata ang isa. Ang isang kilo na mabibingwit mo. Pusa oh. Tita Arlene, di ka pwede dito. Papabugaw na lang natin. Time check, 4:15. At kakatapos ko lang maligo rito. Naniniwala ba kayo na nakakapag-heal ang mga tao spiritually pag nasa nature sila? Ewan ko, nabasa ko lang yan eh. Pero parang ganun yung nafe-feel ko ngayon. So time check, 4:44 na ng hapon. At nandito pa rin ako sa duyan na to. Ang sarap eh. Hindi ko nararamdaman na masakit yung likod ko. Kasi pag sa bahay, ewan ko, pag nag-work yata kasi ako, ang pangit ng posture ko eh. Kaya sumasakit yung katawan ko. Hindi katawan, yung likod ko, yung lower back ko. Siguro matanda na ako talaga. Oh my God. Pero maya-maya palubog na yung araw. Tingnan natin kung ano yung itsura niya pag gabi rito sa pwesto namin. Tapos ililibot ko kayo. Para makita niyo kung ano yung itsura niya pag gabi. Tapos saka kayo mag-decide kung saan niyo gustong pumwesto, di ba? Pero para sa akin dito, solid to. Layo nyo nga lang, pero ito naman yung pinunta nyo rito, di ba? Tahimik na lugar. So yeah, dito na lang muna siguro guys. Update na lang namin kayo maya-maya. Time check, 5:16. At may kapitbahay na tayo rito. Kararating lang nila. Pero, hindi naman yun yung rason ba't binuksan ko to eh. Story time. Alam niyo ba na nung bata ako, isa sa mga pangarap ko is magkaroon kami ng tent. Kaso, alam niyo naman, ang hirap ng buhay. Hindi kami nagkaroon ng ganon. Ang specific nga nung pangarap ko nun eh, makapag-overnight sa sementeryo. Tapos, naka-tent. Naka-tent lang sa sementeryo. Tapos mag-overnight lang dun. Kasi nung bata ako, pupunta kami ng pag-araw ng mga patay, pupunta kami ron sa sementeryo, kasama yung mga family, mga kamag-anak. Tapos pagdating ng alas 8, uuwi na kami. Gusto ko pakalaro yung mga pinsan ko eh. Pwede sila magstay. So sa isip ko nun, pwede rin kami magstay? Pero ito na ngayon. Meron na tayong tent na sariling atin. Diba? Pinaghirapan natin to guys. Nakakatuwa lang na yung simpleng wini-wish ko lang noon is ito na ngayon. So, yun lang. Simple lang. Yun lang. Kwento ko lang ng mabilis. Time check, 5:59. Lumabas muna kami ng tent matapos magpahinga. At ikot namin kayo rito sa buong campsite. Tayo rito. Scary. Madulas. Madulas ba? Basta iyo. Dito yun na. Nakakahilo guys. Hoy! Mahal! Ano ba? Natatakot ako. Hindi yan. Di ba ako gumagalaw dito? Ano yung sabi mo sa toko? Kapag malapit yung sound niya, malapit siya, ay malayo siya. Ano ba yun? Sa tik-tik yung ganun eh, di ba? Tuko yun. Hindi. Gawa-gawa lang yan guys. So kayo maniwala dyan. Mo naman to. Pwede ba tayo doon sa may Saan? sa Hollywood? Saan? Oo naman, may upuan nga, oh. Ay talaga ba? Oo nga no. Yes, gusto niya dito dumaan. Mukhang bawal eh. Wala namang... May signage ba na bawal? Ang kulit mo kasi sabing bawal nga dito. Hindi nga ni bawal. O, ikaw, ikot ka doon. Hintay kita dito sa crocodile.
So, ganito ba kahaba si Lolong? Hindi ko pa siya nakikita sa National Museum. Makita niyo na ba si Lolong? Ito si Lolong. Hindi ako si Lowy. Time check, 6:22 na ng gabi. 6:22 na ng hapon. Palubog na yung araw. Mag-CR lang raw siya muna. Samahan na natin. At pakita ko na rin sa inyo yung pool. Nandito na rin naman tayo. So, ito nga pala yung isa sa mga pool nila rito. Isa dyan. Tapos may isa pa rin sa dulo. Tapos ang alam ko, ang tubig daw na nasa pool nila ay fresh kasi galing siya sa bundok. So, pabalik na kami sa tent namin. Guys, nakauwi na kami. Ito, kasalukuyan ng tent namin kapag walang ilaw. At ito naman yung itsura ng tent namin. Meron kaming nakasabit na maliit na parang lamp siya. Pero ilaw siya. Maganda siya kasi solar. Tapos pwede mo rin siyang i-charge. So, convenient. Pero yun nga, magluluto muna kami guys. Bye! Wow. Time check, 7:44. Ito na yung niluluto naming adobo, ang ating dinner for tonight. (8:59) na ng gabi. Katapos lang namin kumain. At kami maghuhugas lang ng mga kinainan. Siguro mag-swim kami ng mabilis lang. So, time check, 9:20. Nandito kami sa pool area. Lamig. Testing namin kung kaya ba yung lamig. Dala pa namin yung mga pinagugasan, no? Siyempre, dual purpose. Layo ng nilalakad eh. Lamig. Lamig! Lamig! Time check, 10:23 na nga pala ng gabi. At kita niyo naman, madilim na sa labas. So, syempre, ano pa bang gagawin natin? Pwede matutulog na. Good night! Good morning guys. Time check, 3:23 ng umaga. At medyo napaga yung pagising natin dito. German, tulog pa. So, ayoko pa matulog ulit eh. Ewan, samahan nyo na lang ako tapusin yung ina-edit ko. Actually, parang may 3 videos pa ako na nakapila. Isa pa lang naumpisahan ko doon. Kaya try natin siyang tapusin para this week makapag-post tayo. Tara, samahan nyo muna ako saglit. Hinuli ng asawa. Alam mo kasi, umorder ka pang babae ha. Hinuli ka ng asawa mo. I-podcast. Podcast to. Oh my God, nakakatawa. Hinuli ng asawa. Well, ewan ko ba? Siguro dito ko na lang ito tatapusin. Matulog rin ako maya-maya ulit. Kita-kits na lang tayo bukas pag sumikat ng araw. Thank you sa pagsama sa akin mag-edit ngayon. Yeah, bukas na lang ulit. Bye! Guys, good morning. Time check, 6:10 ng umaga. At kagigising lang natin. Guys, kasalukuyang umuulan. Sana tumila yung ulan. Ang kulit nga eh, saktong-saktong pagpatak ng May 1. Biglang umulan. Oh, sarap.
Kamusta ba yung tent namin sa ulan? Ngayon, umuulan na talaga. Okay naman siya. Hindi siya tumatagos. Kung sa mga nagbabalak bumili ng ganitong klaseng tent, brown trekker, waterproof ba? Water resistant ba? Yes. So yeah, good investment to para sa akin. Kasi hindi lang naman ito yung one time na magagamit namin siya. Pwede namin siya magamit ng paulit-ulit. So, kung nagbabala kayong bumili ng tent at mag-camping, consider nyo brown trekker. Halos lahat na kailangan nyo nandun. Actually, may video nga kami doon. Editor, pakita mo nga yung video natin nung nakaraan. Nung nasa brown trekker tayo. Dami naman na pamili, guys. Grabe. Ano naman siya ngayon ay uuwi? Ayun ang problema ngayon. Tsaka, bakit brown trekker? Kasi support local. Locally made sila. Ayun kasi isa sa mga misconception pag mga local made eh. Local, sirain. Pangit quality. Pero masasabi ko naman dito, hindi siya ganon. Sana, medyo tumila yung ulan bago kami magligpit. Kasi, ang hirap naman magligpit ng umuulan, di ba? Tsaka first time namin siyang ililigpit pabalik. Sana mabalik namin siya kung paano namin siya kinuha. Kaya yun lang muna siguro sa ngayon. Quick update lang. Alright, time check, 11:15 na at nagpapack up na kami. Dali lang pala eh. Tara na. Time check, 3:27. Pauwi na kami. Alright, time check, 4:46 na ng hapon at nandito kami sa Marilake. Pabalik na kami ng Manila at pauwi na. Nag-stop over lang kami saglit para mag-water break. At siguro dito na rin namin tatapusin yung video natin for today. Kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy nyo yung buong adventure natin for today. Kung sakaling nagustuhan nyo to at gusto nyo pa kami mapanood sa mga susunod, don't forget to hit like and subscribe. At yeah, sa susunod ulit. Bye!